here at Hamilton. And I just arrived here kanina lang. Nagbus ako from Auckland. The reason why I came back fast, I was supposed to be nasa Auckland dapat ako for 3 days up until tomorrow. However, I just received a notice na pwede ko na makuha yung car na niloan ng brother ko for me. Pero babayaran naman namin siya for the meantime para may magamit ako dito. And I got the car. Later, I will show you the car. But for now, kain muna tayo kasi wala pa akong lunch na proper. I just had bread. That's it. Nothing else. So, eat muna tayo sa car. And then, mamaya magpagas tayo and magpahangin tayo. So, ayun. See you later. Bye-bye. Guys. So, dito na ako sa bahay. Ito yung car. Nakuha ko na siya. Ano lang siya? Second hand. Ayan. Ayan. Second hand lang siya. Pero okay na. Kasi ano pa lang naman. Mababa pa yung mileage. Oops. Huwag natin pakita ang ano. Mababa pa yung mileage niya. Kaya pwede pa. So, yun. Bukas, babalik ako ng Auckland. And maiti-test drive na natin siya. Ngayon, wala akong kasama sa bahay kasi umattend ng group prayer meeting ang mga pinsan ko. So, mag-ano tayo? Maglaba tayo ng mga damit. Okay. And maligo muna tayo para malinis na ang mga gamit natin. Para maisabay na ang maduduming damit sa labahin. Labahan pala. Okay. I was just in Auckland early this morning. Since yesterday actually. I'm staying with a friend there. The reason why I'm in Auckland is because nag-viewing ako ng potential houses na pwede naming i-rent. And bumalik ako agad-agad nang wala sa plano today here in Hamilton is because naka-receive ako ng message last night. They said that na-approve na yung sasakyan na tinatry naming kuhanin. And since kailangan ko ng car talaga on weekend kasi meron din akong additional viewing for tomorrow. So, 2 viewing na naman ng house yun. Medyo kailangan ko mag-decide dahil nga talagang important na meron akong sasakyan dahil paikot-ikot ako. And syempre pag naghahanap ka, mahirap Uber ng Uber kasi ang mahal ng Uber. Ngayon, bumalik ako sa Hamilton for the reason I need to get a car. So, I was able to get it today. It's a second-hand car, but it's a good car naman. Dito naman kasi I think they have what you call a warranty of fitness. Para malaman mo na, at saka para mas, ano yun, ang warranty of fitness is para, parang check-up siya na maayos mo na i-drive ang car before they give it to you or before they let it go or before they sell it. Ganun. So, dito yearly yun. Kailangan may warranty of fitness ang mga sasakyan. Now, paano namin siya nakuha? Well, thanks to my brother. Thank you, brother. He helped me with the financing dahil hindi pa namin siya kayang i-cash for now. Kasi nga, as you know, my husband and my kids are still on process of you know, ano tawag dito, processing sa pagpaprocess ng visa. Hindi talaga kami. Ha? Bakit pa ako? Itong lugar ninyo, ganon. Dito sa Auckland, hindi lang dito sa lugar namin. Madaming up and down.
Ang ganda ng sky. Parang abot na abot mo. No? Pag pumunta ko sa South Island, parang abot na abot mo galaxy. Kanina nung nagda-drive ako through the clouds. Super Kaya nagkaputik-putik yung harapan ng sasakyan eh. Nag-moist. Tapos dito sa roundabout, alam mo na rin yung road. Yep. Kanina habang naghihintay ako ng tinitingnan ko yung NC code. Hindi ka ata pwede mag-park dito, Salves. Sa kabila ata. Kaya lagi kaming nagpa-park dito. Basta hindi mo lang haharangan yung yung entrance. Pwede. Tsaka yung may yellow lane. Napaka-steep naman nito. Walang hagdan. Sabi mo, okay ka sa'yo. Yeah, okay naman. Hindi naman sa rakit ng bundok-bundok ako ng ganito. Low tide. Ano siya? Oh, may bahay pa pala dito sa baba. Akala ko yun na yung dulo. Alam mo naman yung kaubit ko. Kasi yun malapit siya. Yan. Kasi yun malapit siya. Ang ganda ng house niya. Very nice. Tsaka dito may mga pahingahan. Pagka napagod ka. Ang alat. Ibon dito mga seagulls.
Today is Thursday and I'm going to check two possible na tutuluyan ko. So this is not a house. This is just like a short stay rentals while looking for others kasi mahirap na maghanap ng house and pasukan ko na next week. So come with me! Okay guys, andito na ako sa first studio na titingnan ko. And 11 pa yung appointment ko. So, maaga ako ng 10 minutes. Hintay tayo ng konti dito sa sasakyan. Kasi na-notice ko dito na hindi sila masyadong keen kapag maaga ka. So, hintayin natin like 2 minutes before the 11 or 1 minute before 11. Then tatawagan ko yung nakausap ko to check the unit. Meron daw kasi aalis on Saturday. Just in time kasi dapat by next week Monday nandito na ako sa Auckland. For the reason na kailangan ko mag-settle here. Kailangan kong pumunta ng school kasi may mga orientation kami. Kaya, if okay to, at masasecure natin, much better. Kasi, mas makakatipid dito kaysa bahay ang kukuhanin ko when hinihintay ko pa yung family ko. So, ang bayad kasi ng rent dito sa New Zealand is weekly. Hindi siya hindi siya like sa atin monthly ang payment. Dito weekly talaga. Kaya let's see. Maganda yung neighborhood niya actually. Tahimik siya. Though malapit siya sa road, pero pagpasok mo dito sa road na to, neighborhood siya ng mga bahay talaga. Tahimik and hindi siya maingay unlike yung mga ibang nakita ko na parang studio unit. Yung iba ko kasing nakita na studio unit, ano siya talaga, ang mahal-mahal niya at saka pang 2 bedroom, 2 bedroom, 3 bedrooms, ganun siya. Hindi siya practical. Kaya nag-decide din ako na mag-flatting. Kaya lang nung nag-check ako, yung friend ko nakita to. So, pinakita niya sa akin and then naghanap pa kami ng iba. Kaya tingnan mo yung neighborhood. Tahimik lang siya. Yan lang. Ganyan lang siya. Tapos may church dito sa harap. And then, andito siya sa itong building na to. So, we'll see if this is gonna work for us, and I hope it will work. Kasi guys, nakakapagod talaga. Nakakapagod mag-viewing kung alam nyo lang talaga yung effort ko talaga na babiyahe ako from Hamilton to Auckland. Ang biyahe dito 1.5 hour na ang pinaka mabilis. Ngayon, kahit sabihin mo 1.5 hour lang yun, di ba nababiyahe natin yun sa Manila ng parang Antipolo o hindi nga 3 oras. Pero dito kasi guys, walang traffic. Das dire-diretso siya kapag sa motorway ka dumaan. Kaya, ang sakit sa balakang, tas kung isipin mo magbabalik-balikan ako, nako. iba ang damage sa katawan at pagod. Look at that color.